Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo po ako sa pangalang Lena. Nakatira sa isang bayan sa Capiz. At ito pong karanasan ko ay nangyari sa mismong bahay namin. Noon po, ay nag-aalaga ako ng mga kambing at baboy. At meron po akong pwesto sa aming palengke. Bale, nagbebenta ako ng mga karne at mga gulay. Taong 1998 po ito. At ipinagbubuntis ko ang aking pangalawang anak. Yung nanay at tatay ko ay meron din pong negosyo nung maliliit pa lamang kami. Magaling po sila sa mga ganitong hanap buhay at ako ang nagmana ng kanilang diskarte. Isang hapon, habang ako ay tumambay sa aking pwesto o tumatambay sa aking pwesto, ay meron pong dumating na matandang babae at siguro nasa 70 patas na kanyang edad kung pagbabasehan ng kanyang pangangatawan at postura. Medyo nakayuko na po ito kung maglakad. "Nay, ano po yung atin?" Tanong ko sa kanya at lumapit pa ito sa harap ng mga binibenta kong karne. "Bago bang mga ito?" Tanong niya. "Opo, bagong-bago. Kahit asin lang pong ilagay niyo sa mga baboy. Ihawin niyo." Sagot ko naman sa kanya at nakita kong tumitig ito sa aking mga mata. Nakasanayan ko rin pong tignan sa mga mata ang aking mga customer habang nakikipag-usap. Sabi kasi ng tatay ko, ganito ang dapat gawin kapag nanghihikayat ka ng mga taong bibili sa'yo. Tignan mo sa mga mata o eye contact o tawagin ng iba. Subalit, sa lahat ng mga nakasalumuha kong tao, itong matandang itong pinakamisteryosa sa lahat. Kakaibang kinang ng kanyang mga mata. Para bang meron talagang kakaiba sa kanya. Nararamdaman ko at sinasabi ng utak ko na ibang matandang ito. Nagtanong pa ako sa kanya, subalit hindi man na siya sumagot sa akin. At siguro, nagkatitigan kami na mahigit 10 segundo. At sa huli, ako yung sumuko. Hindi po talaga siya kumukurap. At dito na po unti-unting sumakit ang aking tiyan. "Bibili po ba kayo?" Tanong ko pa sa kanya. At dito na po siya nagsabi na hindi at aalis na daw ito. Tumango na lamang ako sa kanya at sabi ko sa tauhan ko, "Ang weirdo naman yon." At tumawa na lamang ito at nagsabi na hayaan ko na lang daw. Makalipas ng ilang oras, bandang 7:00, ay sinundo ako ng aking asawa. At galing po ito sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ito namang tauhan ko ay umuwi na rin. Pagkarating naman namin sa bahay, ay agad po ako nakaamoy ng lana. Dito sa amin sa Capiz, isa po itong pamahid. "Gumamit ka ba ng lana?" Tanong ko sa aking asawa. "Hindi ah, bakit naman ako gagamit? Ayaw na ayaw kong amoy ng pamahid na yan." Sagot naman ng aking asawa at agad naman po akong umili. "Hindi mo ba naaamoy?" Tanong ko naman sa kanya at umiling po ito. Pagkapasok naman namin sa loob ng bahay ay agad po naming hinanda ang mga ulam at kanin kasi kakain kami ng hapunan. Yung panganay naman namin, Sir Chris, ay nasa kay lolo at lola niya sa kabilang bayan. Nung time na to. Sa kalagitnaan ng aming pagkain, ay biglang nag-ingay ang aking mga alagang baboy at kambing. At maliban sa mga ito, meron po akong nadidinig na tunog ng pato. Hindi naman po kami nag-aalaga ng ganito. Nadidinig mo rin bang pato?
Baka may naligaw dito sa atin. Sabi ko sa aking mister at agad naman siyang napahinto para pakinggan ang tinutukoy kong tunog. Oo nga no, meron nga. Sabi niya. Napansin naman namin na yung tunog ng pato ay papalapit ng papalapit sa aming kusina. Kaya naman dito na po kami tumayo at tumungo doon para tignan kung nasaan ang pato na ito. Pagkarating namin sa bintana ng kusina ay agad na inilawan ng flashlight ni Mister ang labas ng bintana. At sa maniwala kayo o hindi, kitang-kita ng dalawang mata namin ang isang pato na nakasuot po ng bakya. Talagang nakakapangilabot kasi medyo malaki rin ang pato na ito. Talagang hindi pangkaraniwan at 100% na hindi po ito normal na pato. Kasi sino ba naman na magpapasuot ng bakya sa kanya? At saan ka naman makakakita ng ganun kalaking pato? Mas matangkad pa nga yun sa mga kambing ko. Kaya naman dito na ako sumigaw. At agad namang sinara ni Mister ang bintana ng kusina. Sinara rin niya ang mga pinto at nakabukas pang mga bintana. Nang sa ganon ay hindi kami mapasok. Kung sino ka man, umalis ka na. Hindi ako takot sa iyo. Pwede kitang lusubin yan sa labas gamit ang itak. Pagpaparinig naman ng aking asawa at nakikiramdam lamang ako sa mga sandaling ito. Yung mga alaga ko namang kambing at baboy ay walang tigil pa rin sa pag-ingay. Ang dahil siguro nakikita din nila ang pato. Nararamdaman din siguro ng mga ito na mayroong presensyang hindi maganda. Kaya ganun na lamang kanilang reaksyon. Pagkatapos naman ng aming pagkain, sabi ko sa asawa ko, hindi na ako maliligo. Nang dahil takot na po akong lumabas. At sabi niya, huwag ako magpapadala sa ganitong bagay. Bahay namin to at huwag kaming matakot. Kaya naman sinamahan niya ako sa banyo. Nakihiwalay po kasi ito sa bahay namin. Ito po yung makalumang disenyo ng bahay noon. Yung nakahiwalay ang banyo. Tapos yung dingding ay gawa lamang sa amakan at yung bubo ay pawid. Habang naliligo ako, ay nakabantay ang aking asawa sa labas. May hawak na itak. At sa mga sandaling ito, ay kumalman na rin ang aming mga alaga. At ang ibig sabihin, umalis na rin siguro ang pato na nakita namin sa labas. May mga nagsasabi rin na bawal daw maligo sa gabing isang buntis. Pero syempre, nang dahil nasa palengke ako ng ilang oras, kailangan ko talagang malinis ang aking katawan. Pagkatapos ko namang maligo, ay agad akong pumasok sa bahay. At yung asawa ko naman, ay nag-ikot-ikot pa sa labas. At makalipas lang ilang minuto, pumasok din po ito sa loob ng aming bahay para magpahinga. Sinubukan ko namang matulog pero hindi ko talaga magawa. Nang dahil sa hindi ko makalimutan na nakita kong pato. Sa buong buhay ko, iyon ang pinakamalaking pato na nakita ko. Tapos nakasuot pa ng bakya. Kaya naman hindi po siya mawala sa aking isipan. Bandang 10:00 ay dito na ako dinalaw ng antok. Pero yung asawa ko ay gising na gising pa sa mga sandaling ito. Nakikiramdam. Pagmula naman sa gabing ito ay hindi na po nasundan ang pagpapakita at pagpaparamdam sa amin ng patong ito. Pero yung matandang sinasabi ko na humihinto sa aking pwesto sa palengke ay araw-araw ko pang nakikita doon. Tumadaan lamang ito sa tapat ng aking pwesto. Tinititigan palaging aking tiyan ng ilang segundo at saka aalis din naman. Ganito lang po ang kanyang ginagawa tuwing hapon. Kaya sabi ng tauhan ko na tawagin na lang nating Maria, ay subukan ko daw humingi ng pangontra sa isang albularyo. Baka sakaling hindi na babalik ang matanda o lalapit sa aking pwesto. At tama po siya. Magmula nung nakahingi ako ng pangontra sa isang tanyag na albularyo, ay hindi na muling lumalapit sa pwestong matanda. Dumadaan lamang ito, pero malayo po ang kanyang agwat mula sa pwesto. Hindi na tulad ng kanyang ginagawa dati. Hanggang sa unti-unti na siya naglaho
at hindi ko na siya masyadong nakikita sa palengke. Madalang na lang ito kung pumunta doon. Makalipas ang ilang buwan, dumating itong gabi na mga anak na ako. Nasa bahay din si Maria at ang isang komadrona. Bali 4 po kami nandoon. Ay siya nga pala, Sir Chris. Wala na po kami doon sa luma naming bahay sa Capiz. Nandito na po kami sa Bacolod, sa side ng asawa ko. Dito po kasi gumanda ang aming negosyo, kaya dito na rin kami tumira. Balik na tayo sa kwento. Bandang 9:00 ng gabi ay parang lalabas ng pangalawang anak ko. Kaya naman todo asikaso sa akin ang komadrona. Siya rin pong nagpaanak sa akin sa una kong anak. Kaya naman meron akong tiwala sa kanya. Sa kalagitnaan ng aking pag-ire, ay meron kaming narinig na tumatawag sa labas ng bahay. Si Maria naman ang tumingin sa kanya sa bintana at nakita ko na nung nakita ni Maria kung sino ang nasa labas ng aming bakuran, ay agad siyang tumingin sa akin at lumapit. Yung matanda sa palengke, nasa labas ng bakuran. Hinahanap ka. Bulalas ni Maria. Hindi ko naman alam kung anong mararamdaman ko kasi nga nasa gitna ako ng aking panganganak. Ito namang asawa ko ay nagtataka kung sino ang matandang sinasabi ni Maria. Kaya naman tinignan niya ito sa bintana at bumba ito ng bahay. Sumunod naman sa kanya si Maria. At makalipas lang ilang sandali, ay isang malaking pusa ang nakita kong nakatingin mula sa loob ng aming kwarto. Nakatingin sa akin. Sa labas kasi ako ng anak, sa may sala. At yung pinto ng kwarto namin ay nakabukas sa mga sandaling ito. Dito na po ako sumigaw. May pusa! May pusa! Sabi ko, at yung komadrona ay lumingon din doon sa nakabukas na kwarto. At nakita rin po niyang malaking pusa. Pareho po kaming sumigaw at yung pangalawang anak ko ay tamang-tama na lumabas din sa mga sandaling ito. Si Maria at ang asawa ko ay agad namang bumalik sa loob ng bahay at nakita nila kami ng komadrona na natatakot sa mga sandaling ito. Anong nangyari? Anong problema? Tanong ng asawa ko at dito na namin kinuwento kung ano ang nakita namin ni Manang. Pinasok naman ni Mister ang kwarto namin at wala naman doon siyang nakita. At nagtanong naman ako kung ano mang kailangan ng matanda. At sabi ni Maria, gusto lang daw niya akong kumustahin, kung maayos lang ba ako at kung nanganak ba ako ng matiwasay. At sabi ko naman sa kanya, bakit? Close ba kami? Hindi nga kami nagkakausap araw-araw. Bakit niya ako kakamustahin? Minsan lang naman kami kung magkita. Talagang kakaibang pangyayaring ito kasi sa tuwing makikita ko ang aming pangalawang anak ay agad ko namang naaalala ang karanasang ito. At matapos ang gabing ito ay naging tahimik naman pong lahat. Hindi na rin nasundan ang karanasan namin magpahanggang ngayon. Sir Chris, hanggang dito na lang ang kwento. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw po sa inyo, Sir Chris. Isa ako sa mga masugid na taga-subaybay dito. Tawagin niyo na lang po akong Lala. At ito pong karanasang ito ay nangyari sa aming opisina way back 2006. Sa Capiz po ito. Noong time po na iyon ay nasa 22 anyos na ako at wala pa po akong karanasan sa anumang kababalagan. Hanggang sa isang hapon, bandang 5:00, ay nagtanong itong boss ko na kung pwede ay mag-overtime kami. Sabi ko pwede kasi wala pa naman akong asawa at anak at isa pa, nag-iipon pa ako. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip. Bandang 6:00, habang ginagawa ko ang aking trabaho, ay bigla naman pong nag-brown out. Sabi ko naman sa isip ko, patay. Paano kami makakapagtrabaho nito? Walang kuryente. Kailangan pa naman ng mga kuryente ang aming mga kagamitan. Kaya sabi ng katrabaho ko, mauuna siyang lumabas at hahanap daw siya ng flashlight
Sabi ko pwede, kasi wala pa naman akong asawa at anak. At isa pa, nag-iipon pa ako. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip. Bandang 6:00, habang ginagawa kong aking trabaho, ay bigla naman pong nag-brown out. Sabi ko naman sa isip ko, patay. Paano kami makakapagtrabaho nito? Walang kuryente. Kailangan pa naman ng mga kuryente ang aming mga kagamitan. Kaya sabi ng katrabaho ko, mauuna siyang lumabas at hahanap daw siya ng flashlight. Nagtataka din ako kung bakit hindi man lang gumana yung emergency light namin. Kadalasan kasi gumagana talaga ito kapag brown out. Yung ibang katrabaho ko naman ay lumabas din para magyosi. At ako naman ay nagpaiwan na lamang sa loob ng opisina. At hihintayin ko na lamang na makabalik ang katrabaho ko na humanap ng flashlight. Bali ako na lang pong naiwan sa loob. Mag-isa. Noon pa man ay meron ng mga nagaganap na kababalagan doon. Pero ang mga kababalagan na ito ay nadidinig ko na sa mga kwento ng aking mga katrabaho. Wala pa po akong karanasan nung time na to. At hindi ko naman inaasahan na isa rin ako sa magkakaroon ng karanasan. Makalipas lang ilang sandali ay merong tumawag sa aking pangalan. At kaboses po ito ng aking katrabaho. Ito po yung nagsabi na lalabas para humanap ng flashlight. At tawagin natin siya sa pangalang Ramona. "Oh, Ramona, nasaan na yung flashlight?" Tanong ko sa kanya at hindi po ito sumagot. Pero nadidinig ko na naglalakad ito papunta sa akin. "Oy bruwa, buksan mo ng ilaw para lumiwanag ang paligid." Sabi ko pa sa kanya, pero hindi pa rin niya binubuksan at hindi man lang ito sumasagot sa akin. Talagang nakapagtataka at unti-unti na akong kinabahan. "Ramona, huwag ka nang magbiro. Buksan mo ng ilaw." Sabi ko pa sa kanya at narinig ko siyang tumawa. Kaya naman nakampante ako sa mga sandaling ito. Makalipas ng ilang segundo ay narating na niya ang aking kinaroroonan. Nararamdaman kong kanyang presensya. Pero hindi ko siya maamoy. At isa ito sa aking ipinagtataka. Si Ramona po ay mahilig po sa mga pabango. Kahit amoy man lang ng kanyang damit ay hindi ko maamoy. Kaya nakapagtataka. Hanggang sa tumayo na ako at akma ko na sana siyang hahawakan. Subalit, biglang bumalik ang kuryente. At sa maniwala kayo hindi, wala po si Ramona sa aking harapan. At wala akong nakitang katrabaho sa loob ng opisina. Tanging ako lang ang tao doon. Kaya dito na ako kinilabutan. Hindi pa ako makagalaw ng ilang segundo nang dahil sa pagtataka at talagang nakakabahalang sitwasyon na ito. Nakakahilakbot. Kaya naman dali-dali akong lumabas ng opisina at tamang-tama din napabalik na ang aking mga katrabaho. "Nasaan si Ramona?" Tanong ko sa mga ito. "Nandun, sa labas. Nakikipag-usap sa isa nating katrabaho." "Bakit?" Tanong naman ng isa. Dito ko na po kinuwento ang mga naging karanasan ko sa loob ng aming opisina. At kahit sila ay hindi makapaniwala. Sa lahat daw ng narinig nilang karanasan, yung akin yung pinaka nakakahilakbot. Nang dahil nga sa naramdaman ko siya sa mismong harapan ko. At sabi pa ng isa kong katrabaho, wag lang daw ako magpapadala sa takot. Kasi gustong gusto nila ang ganitong sitwasyon. O yung pakiramdam na takot ka. Bandang 9:00 ng gabi ay sama-sama kaming umuwi lahat. Pagkarating ko naman sa bahay paupa ay tamang-tama nagising pang isang kasamaan ko. Sabi ko naman sa kanya, kakain muna ako ng hapunan at samahan niya muna ako dun sa pagkainan. Hindi naman siya nagdalawang isip kasi malapit din po kami sa isa't isa. At minsan, pag may tirang ulam ako, ay binibigay ko rin sa kanya. Kinuwento ko nga mga nangyari sa akin sa opisina at hindi rin siya makapaniwala. Kasi wala rin po itong karanasan sa kababalagan. Bandang 10:30, pagkatapos ko maghakbat,
ay pumasok na kami sa aming kwarto. Dalawa lang po kami magkasama sa isang kwarto. At di kalaunan ay nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Nang dahil na rin siguro sa pagod. Nanaginip naman ako ng hindi maganda at yung nakita ko sa aking panaginip ay isang babae na nakasuot ng puting mahabang damit. Galit na galit po siya. Nanlalaki ang mga mata at para bang papatayin niya ako. Nakatayo daw ako sa loob ng aming opisina nang makita ko siya at sabi niya, lumayas daw kaming lahat doon kasi bahay daw niya iyon. Kung hindi, meron daw siyang kukunin sa amin. Nagising naman ako bandang 2:00 nang dahil sa panaginip kong ito. Hindi na rin ako nakabalik sa pagtulog at kung ano-ano na ang aking iniisip. Hanggang sa hindi na nga ako nakatulog. Hinintay ko na lamang na sumikat ang araw. Pero pumasok pa rin po ako sa trabaho at kinuwento kong panaginip kong ito sa aking mga katrabaho. Hanggang sa napagpasya ng boss namin na maglagay na nga ng mga pangontra sa paligid ng aming kusina o opisina. At magmula nun ay naging tahimik ng takbo ng lahat at ni minsan ay hindi na kami nakaranas ng anumang kababalagan sa aming opisina. Epektibo ang nilagay na pangontra ng aming boss. At sabi nga ng mga katrabaho ko, baka demonyo ang nagpapakita sa amin at nagpaparamdam. Kahit yung boss namin ay minsan ang pinaramdaman. Yung kadalasan daw kasi na paborito ng mga elemento ay yung mga lugar na malamig at madilim. Ito po ay ayon sa isa naming katrabaho na siyang pinakamatanda sa aming lahat. Siguro nasa 40 anyos na po siya nung time na to. At siya po yung may pinakamaraming karanasan sa aming lahat. Kaya naniniwala din kami sa kanya. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, minsan ay meron pa naman kaming nararamdamang mabigat o presensya. Pero hindi na po tulad ng mga dati. Nagtagal pa ako doon ng ilang taon. Siguro mga 6 na taon po ako doon sa opisina. At ngayon, nandito na po ako sa ibang bansa. Sir Chris, maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras sa kwento ko. Maraming salamat din sa mga taga-subaybay. Maikli lamang itong kwento pero isingit niyo na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Mag-iingat po kayo palagi. Magandang araw po sa lahat. Itong karanasang ito ay nangyari po sa lugar namin sa Capiz, way back 1991. Noong time po na ito, ay 15 taong gulang pa lamang ako at yung tatay namin ay sumakabilang buhay na. Si nanay naman po ay isang kasambahay at nanunuluyan sa bahay ng kanyang mga amo sa kabisera. Sa isang buwan, 2 hanggang 4 na beses po ito kung umuwi sa amin. Ako po yung panganay at 3 kaming magkakapatid. Araw-araw noon ay nagigising ako ng maaga para ipagluto ang aking mga kapatid nang dahil nga wala si nanay sa bahay namin. Naiintindihan din naman namin kung bakit siya nagtatrabaho. Lahat po kami nag-aaral sa mga panahong ito. Isang hapon, pagkatapos ng aming klase, ay agad akong tumungo sa eskwela ng aking 2 kapatid sapagkat mga elementarya pa lamang ang mga ito. Pagkarating ko doon, ay nakita ko sila naghihintay. Kaya naman tinawag kong mga ito. Tara na, umuwi na tayo. Pasigaw na sabi ko at agad naman silang lumingon. Dumaan naman kami sa palengke para bumili ng ulam at bigas. At pagkatapos nito, ay naglakad na kami patungo sa baryo. Mula pala sa bayan, ay kailangan maglakad ng mahigit 1 kilometro bago makarating sa aming baryo. Pero sanay na po kami at hindi namin alintana ang pagod sapagkat araw-araw, ito yung ginagawa namin. Isang baryo bago marating yung amin, ay nagreklamo itong bunso namin na naiinitan daw ito at bakit yung ihip ng hangin ay maalinsangan. Sabi ko naman sa kanya, oo nga,
at mas mabuti na maligo na lamang kami bago matulog. Kakaiba mga sandaling ito at yung pakiramdam na parang meron kaming kasama sa daan kahit na kami lang ang naglalakad. At nang madaanan namin itong isang bahay, ay tumingin kami sa loob. Ang sipag talaga ng tatlong to. Pasigaw na sabi ng aming kakilala na nakatira sa bahay na yon. Nasa labas po ito ng pinto, tumatambay, at tawagin natin siya sa pangalang Ate Ramona. Salamat po, Ate Ramona. Kailangan talaga. Pasigaw na sagot ko sa kanya. Sige, mag-iingat kayong tatlo. Sagot pa niya habang nakangiti. At bago naman namin malampasan ang kanilang bakuran, ay meron po kaming nakita. Isang matanda na nakatuwad sa labas ng bakon. Medyo mataas pa mga talahib ng time na to, na nasa labas lang na bakuran nila Ate Ramona. Nandoon pong matanda, at nung nakita niya kami, ay agad po siyang tumayo ng matuwid at saka tumingin kay Ate Ramona na sa mga sandaling ito ay nakaupo pa rin sa tapat ng pinto. Magandang hapon po sa inyo la, sabi ko sa kanya, at hindi po siya tumugon sa akin. Nakatingin lang po ito sa amin. Meron po ba kayong kailangan kay Ate Ramona? Gusto mo bang tawagin ko siya? Tanong ko pa sa kanya kasi hindi siya mapakali at pasulyap-sulyap ito kay ate na para bang may kailangan. Umalis na kayo, pabulong na sabi niya na nasa galit na tono. Sige po, pasensya na po kayo. Sagot ko naman sa kanya at pinauna ko naman ang aking mga kapatid. At nung medyo nakalayo na kami sa kanya, ay bigla naman kaming tinawag ni Ate Ramona. At paggalingan ko sa kanya, ay napansin ko na yung matanda ay nagtago sa mga talahim habang nakasilip kay ate. Ano yun ate? Tanong ko at nakita ko itong sumenyas na lumapit sa kanya. Lumapit naman kami at nung nadaanan ulit namin ang mga talahim, ay tumingin ako sa matanda at nakita ko na nanlalaki ang kanyang mga mata. Kulang na lang na sabihin niyang manahimik kami at huwag naming sabihin kay Ate Ramona na nandoon siya, nagtatago. Nga pala Sir Chris, buntis po si Ate Ramona nung time na to. Ano yun ate? Tanong ko sa kanya at nang marating namin ang kanyang kinaroroonan, nakalimutan ko, may mga gulay pala ako dito. Kakaani lang yan kanina. Ulamin niyo mamaya, sabi niya habang nakangiti. Naku ate, maraming salamat po. Sagot ko naman sa kanya. At hindi naman po ito ang unang pagkakataon na binigyan kami ni Ate Ramona, lalo na ng kanyang nanay. Hindi naman po silang kauna-unahang tao na nagbigay sa amin ng pagkain. Marami pang iba. Naaawa kasi sa amin ang mga ito. Wala na kaming tatay, tapos si nanay ay malayo pa sa aming piling. Kaya naman yung ibang kabari namin at kakilala ay nagbibigay minsan ng mga pagkain sa amin. Tinatanggap naman po namin ang mga ito para mas makatipid po kami. Sige ate, maraming salamat ha. Ay siya nga pala ate. May matanda dyan sa talahiban. Parang nagtatago at patingin-tingin sa'yo. Baka hinahanap ka niya o baka merong kailangan. Pabulong na sabi ko. Matanda? Saang banda? Kilala mo ba? Tanong niya. Hindi siya pamilyar, pero mukhang hinahanap ka niya. Sige ate, alis na kami ha. Maraming salamat. Sagot ko pa at naglakad kami ng aking mga kapatid. Nang marating namin itong talahiban, ay biglang lumabas ang matanda at sumunod sa aming likuran. Lumingon naman ako kay Ate Ramona pero pumasok na ito at hindi niya siguro nakitang matanda na sumunod sa amin. Pinauna ko naman ang aking mga kapatid at nadidinig ko mga yapak na matanda
Hindi pa ako lumingon sa kanya at nagkikibit-balikat na lamang ako. Hindi ko rin siya kinakausap. Subalit habang naglalakad kami, ay nakakaramdam ako ng mabigat at parang hindi po ako mapakali. At itong matanda na ito ay hindi na mawala sa aking isipan. Noong medyo malapit na kami sa baryo, ay narinig ko siyang nagsabi ng, "Pakialamero ka. Sinabi mo pa talaga na nandun ako. Humanda kang hayop ka." At nagulat naman po ako. Lumingon ako sa kanya at nakita ko siyang umiba ng direksyon. Kasi yung dinadaanan namin ay masukal at maraming pasikot-sikot. Ito po ang pinakamabilis na daan papunta sa aming baryo. At kung dadaan ka man sa kalsada, ay mas malayo kung galing sa bayan. Tapos maraming kurbada. Pero itong dinaanan namin ay dire-diretso. Yun nga lang mapuno at masukal. At nakita ko ang papunta sa kalsadang matanda. At ni isang beses ay hindi po siya lumingon sa amin. Dire-diretso lang ito sa paglalakad. At magmula sa mga sandaling ito, ay hindi ko na makalimutan ang kanyang mukha. Hindi rin po siya pamilyar at hindi ko rin alam kung taga saan po ito. Pero ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya. Pagkarating namin sa bahay, ay agad ako nagsaing. At yung dalawang kapatid ko naman, syempre, lumabas na bahay para makipaglaro sa kanilang mga kaibigan. Gaya nga nasabi ko kanina, mga bata pa po sila nung time na to at nasa elementarya pa lamang. Ako naman ay nasa 15 anyos na. Sinabihan ko na rin sila na umuwi bago dumilim. At ito naman ang nakasanayan nilang gawin tuwing hapon. Pagkatapos ko namang magsaing, ay agad ako nagluto ng ulam. Niluto ko na rin ang bigay sa amin ni Ate Ramona. Mga pechay po ito. At nilagay ko sa sardinas na binili namin. Maya-maya pa, ay dumating ang aming bunso at sabi niya, sobrang sakit daw ng kanyang tiyan. Hinawakan ko naman ito at matigas nga. At sabi ko sa kanya, hangin lang yan. At subukan niya magbawas. Ginawa naman niya ito, pero ganun pa rin. Masakit pa rin. Hanggang sa pinahiran ko na ito ng isang pamain. Subalit hindi pa rin mawala. Kaya naman sabi ko sa kanya, dumapa siya at lagyan ng unan ng kanyang tiyan. Dito ay medyo nawalang pananakit at naging kalmado siya. Bandang 6:00 ay dumating na rin ang pangalawa kong kapatid. Sinabihan ko na rin si Bunso na kakain na kami. Pero tumanggi siya at nakita kong pawis na pawis, Sir Chris. Hirap na hirap po siya. At sa mga sandaling ito, iniisip ko na normal lamang ito at mawawala din naman maya-maya lang. Mauna na kami, Bunso, sabi ko sa kanya at agad naman kaming kumain. Pero sa kalagitnaan ng aming pagkain, ay bigla namang tumahol ang aming aso. Hindi siya mapakali at parang may hinahabol sa labas. Kaya naman lumabas ako na may dalang lampara. Kasi tahol po ito ng tahol na para bang merong tao o hayop na nakapasok sa aming bakuran. Hinanap ko siya at tinawag at nakita kong may tinatahulan sa bubong ng aming bahay. Tumingin naman ako doon pero wala akong makita. At pinapasok ko na rin siya sa loob. Bumalik naman ako sa pagkain. "Kuya, ang sakit ng tiyan ko. Tulungan mo ako." Narinig kong sabi ni Bunso. Kaya dito na ako nabahala. Kasi namimilipit na talaga ito at hirap na. Hanggang sa nakita ko na ang kanyang mga daliri ay nangingitim. At bigla po itong sumuka ng kulay green. Dito na talaga ako nabahala. At sabi ko sa isa kong kapatid, pumingi ito ng saklolo sa kapitbahay namin para maagapan si Bunso. Hindi ko na rin kasi alam ang aking gagawin at saka malayong bahay pagamutan mula sa aming bahay. Kailangan talaga na meron kang masasakyan. So lumabas nga ang isa kong kapatid para humingi ng saklolo sa kapitbahay namin. Pero walang ano-ano.
ay biglang umangil ang aso namin. Para bang galit na galit habang nakatingin sa bubong. Hindi naman po niya nakikita kung ano man ang nasa itaas. Pero siguro, nararamdaman niyang presensya nito. Alam ko na yung mga aso at iba pang mga hayop ay merong kakayahan na makaramdam ng mga bagay na may kaugnayan sa kababalagan. Naniniwala po ako dito sapagkat isang patunay yung aso namin na ito. Hanggang sa nakarinig ako ng yapak sa bubong at papunta ito sa kwarto na kung saan kami naroroon ni Bunso. At nung tumapat ito sa amin, ay dito pa mas lumala ang nararamdaman ni Bunso. Mas nahirapan po ito. Kung sino o ano ka man, lubayan mo na kaming hayop ka. Wala kaming ginagawang mali sa'yo. O siguro, ikaw yung matandang nakita naming sumisilip kay Ate Ramona. Natatandaan ko yung itsura mo. Binantaan mo ako. Madali ka lang mahanap. Maliit ang mundo. Tandaan mo yan. Pasigaw na sabi ko. Hindi ko rin po alam kung bakit siya ang pumasok sa aking isipan at kung bakit ito ang mga sinabi ko sa mga sandaling yon. Nadala ako at hindi ko na kasi alam kung ano ang aking gagawin. Hanggang sa sumuka ulit si Bunso at yumakap sa akin. Nagsasabi ng, Kuya, ang sakit ng tiyan ko. Hirap na ako. Ako naman ay parang iiyak na. Natataranta na ako. Lalo pat hindi alam ni nanay ang mga nangyayari sa gabing iyon. Hanggang sa yung aso namin ay lumabas ng bahay. Umaangil. At nang makalabas na ito sa pinto, ay narinig ko na may tinatahulan. Na para bang may tao hayop talaga siyang kaharap. Sa maniwala kayo o hindi, walang kaabog-abog ay narinig ko siyang umungol ng ilang segundo at saka tumahimik. Gusto ko man siyang puntahan pero hindi ko magawa nang dahil kailangan naman ako ni Bunso. Umiiyak na kasi ito at nahihirapan talaga sa kanyang sitwasyon. Parang dumobling sakit. Makalipas naman ng ilang minuto ay dumating naman ang aking kapatid na kasamang kapitbahay naming mag-asawa. Anong nangyari sa aso? Sino mang nagampas sa kanya? Narinig kong tanong ng aking kapatid at nalaman ko na wala na daw itong buhay kasi merong humampas sa kanyang ulo. Yun nga lang, hindi namin alam kung sino o ano ang gumawa nito. Pagkapasok nila sa kwarto, ay tinulungan naman nila kami tita at tito na buhatin ang aming bunso. At mabuti na lang na si tito sa mga panahong ito ay meron ng motorsiklo. At sabi niya, siya nang magdadala kay Bunso sa bahay paggamutan. At sumunod na lang daw kami doon. Hingan daw namin ng pabor ang isa pa naming kabaryo para meron kaming masasakyan. Pagkalabas namin ng bahay ay nakita ko nga na yung aso namin ay wala ng buhay. Tapos sa mga sandaling ito ay nangangamoy talaga ng lana at medyo mabaho. Pagkarating naman namin sa bahay paggamutan ay naagapan naman ang aming bunso at sabi ni tito at tita, sigurado na inaswang daw ito. At meron din silang hinala na ito rin na pumaslang sa aming aso kasi nung pumasok daw sila sa bakuran ay nangangamoy din daw ng lana at maalinsangan sa loob ng aming bahay. Sigurado sila na aswang daw ang dahilan. Meron naman po akong pinaginalaan. Walang iba kundi ang matandang nakita namin nung hapon na yon. Agad naman naming pinaalam kay nanay tungkol dito at mabuti na pinayagan siya na manatili sa bahay namin ng isang linggo. Nagpatawag na rin kami ng albularyo para malagyan ng mga pangontrang paligid ng bahay. At magmula nun ay hindi na muli kaming binulabo. Pero naging matatag po ako. Nagalit na kasi ako nung time na to. Parang handa na ako makipagpatayan kung sakaling mapakita man siya ulit sa akin. Pero mabuti at hindi na rin nasundan ang mga karanasan namin ito. Naging tahimik ang bawat gabing nagdaan at hindi ko na muling nakita ang matandang iyon. Pero hanggang ngayon, natatandaan ko pa rin ang kanyang mukha. Maraming salamat Sir Chris. Hanggang dito na lang po ang kwento.
Magandang araw po sa inyo. Ang karanasang ito ay nangyari sa dati naming bahay sa Capiz way back 1987. Nung time po na ito ay nasa 12 anyos pa lamang ako. At mula pagkabata, itong si ate ay meron na talagang kakayahan na makaramdam at makakita ng mga bagay na merong kaugnayan sa kababalagan. May mga pagkakataon nga na parang nawawala ito sa kanyang katinuan. Mas matanda po ito sa akin ng 5 taon. Kaya naman sa mga panahong ito ay nasa 17 anyos na po siya. Payak at simple ang buhay namin noon. Walang gulong pamilya namin at kilala kaming mababait sa aming baryo. Yun nga lang, hindi masyadong tahimik ang aming buhay nang dahil sa kakayahan ni ate. May mga pagkakataon din na tumatakbo ito bigla nang dahil sa meron itong nakikitang hindi maganda. Ayon naman sa nanay namin, merong kapatid si lolo na merong kakayahan, kaya siguro nakuha ni ate. Ako naman ay meron din, pero hindi ko sila nakikita ng direkta. Nararamdaman ko lang ang mga ito at minsan nagkakaroon din ako ng kakaibang mga panaginip, tulad ng namamasyal ako sa ibang mundo. At ang panaginip po na ito ay paulit-ulit, at kapag ganito, hindi na daw ito normal. Yung lugar na nakikita ko sa aking panaginip ay ganun pa rin, hindi nagbabago. At kung si ate naman ang tatanungin, minsan na rin daw niya itong napanaginipan. Kaya naman nakapagtataka kung bakit ganito. At sa dami ng karanasan ni ate, itong karanasang ito ay ang siyang hindi namin makakalimutan, sapagkat ito ang pinaka nakakatakot sa lahat para sa amin. Isang hapon, pagkarating ni ate galing eskwelahan, ay napansin namin siyang namumutla. Tapos parang pagod na pagod po ito at magkakaroon ng lagnat. Agad naman itong tinanong ng aking nanay kung anong problema, at sabi ni ate, nanghihina daw ang kanyang katawan at para bang magkakaroon nga ito ng lagnat. Kaya naman pinagpahinga namin ito. Inisip naman namin na baka meron na siyang nakita na hindi maganda, kasi sa tuwing mangyayari ito ay tinatamaan talaga ito ng lagnat. Tapos nawawala din naman pagkalipas ng ilang oras. Nararamdaman ko naman na yung nangyayari sa kanya nung hapon na ito ay mas malala sa lahat. Kaya naman nung pumasok ito sa loob ng kanyang kwarto, ay agad ko siyang tinanong. "Uy ate, ayos ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo?" Tanong ko sa kanya. "Ayos lang ako, huwag kang mabahala. Pangkaraniwang lagnat lang siguro ito." Sagot naman niya. "Meron ka bang nakita kanina? Saan? Anong itsura?" Tanong ko naman, kasi inisip ko nga na baka meron siyang nakita nung araw na ito. Kaya naman sumama ang kanyang pakiramdam. Napailing lamang ito. Kaya naman sabi ko, "Sige ate, magpagaling ka." Bago pa man ako tumayo, ay tumingin ulit ako sa kanya at malakas talagang kutob ko na meron po siyang nakitang hindi maganda. Pero tinatago na lamang niya sa amin, nang sa ganon ay hindi na namin uulit-ulitin sa kanya. Si ate po kasi ay ayaw niyang pag-usapan ng kanyang mga nakikita, nang sa ganon ay mabilis niya itong kalimutan. Natatakot rin po kasi ito. Bandang 7:00 ng gabi, habang kami kumakain ng hapunan, ay nagtanong ako kay nanay kung gigisingin ko ba si ate para kumain ng hapunan. At tumango naman po ito. Pinuntahan ko naman siya sa loob ng kwarto at ginising. "Te, kumain ka na daw ng hapunan," sabi ko sa kanya, at agad naman niyang minulat ang kanyang mga mata. At nung hawakan ko ito, ay malamig ang kanyang balat. Hindi na mainit at parang normal na po ito. Agad naman siyang nagbihis, at pagkatapos niyang gawin to ay tumungo kami sa pagkainan. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ni nanay sa kanya. "Ayos na po ako, nay," sagot na lamang ni ate, at kumain na nga ito. Pagkatapos naman namin kumain, ay bumalik na kami sa aming kwarto para magpahinga.
Meron pa kaming pasok kinabukasan, kaya naman kinakailangan naming matulog na maaga. Naglalakad lang po kasi kami araw-araw, Sir Chris. Hindi naman kasi ganun karangi ang buhay namin noon. Nagbabaon na lamang kami ng kanin at ulam nang sa ganun ni mas makatipid. At mahigit kalahating oras ang ginugugol namin sa paglalakad para marating ang aming eskwelahan. Sabay naman kami nagpaantok ni ate at di kalaunan ay nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Pero siya, ewan ko kung anong oras ito nakatulog. Ngunit bandang 11:00 ng gabi ay nagising ako nang dahil parang may humawak sa aking noo. Para bang hinaplos lang ng mabilis at naramdaman ko na napakalamig ng kanyang mga kamay. Kaya naman bumangon ako. Nung una nga inisip ko nagawa ito ni ate, pero hindi. Tulog siya sa mga sandaling ito. Umihilik pa nga. Sa aking pagtataka ay tumingin ako sa paligid ng kwarto. Nakita ko nakabukas ang bintana, tapos yung gasera ay nakasindi pa. Nakalimutan sigurong patayin ni ate, pero sabi ko, hindi ko na rin papatayin para maliwanag ang buong kwarto. At isa pa, nakakaramdam na rin kasi ako ng takot sa mga sandaling ito nang dahil meron akong nararamdamang presensya. Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi ko man sila nakikita, pero nararamdaman ko sila. Ito yung kakayahan ko na magpahanggang ngayon ay ganun pa rin. Bumangon naman ako nang dahil hindi na ako mapakali. Para bang may nakatingin sa akin. Sigurado ako. At nung mapasulap ako sa siwang na malapit sa bubong namin, ay dito na pa ako napaatras at napadikit sa dingding namin. Nang dahil nakita ko itong mga mata na nakatingin sa akin. Nanlalaki at para bang normal na tao lamang ito. Pero ang kanyang buhok ay talagang buwaga. Nakapatiwarik po ito. At siguro ang kanyang katawan ay nakadapa sa bubong namin. At ang ulo lang niya ang aking nakikita. Sinubukan ko pong sumigaw pero hindi ko magawa. Talagang nakapagtataka. Hanggang sa hinabol ko na ang aking hininga. Nang dahil parang hindi ako nakakalangap ng hangin. Para bang nalulunod ako. Ganito yung pakaramdam. Hanggang sa nataranta na ako. At ang tanging nagawa ko lamang ay ang hampasin ng dingding namin. Nang sa ganun ay marinig ako ni nanay at tatay. Pati na ni ate. Umepekto naman ang ganitong paraan. Kaya nung nagising si ate, pinakalma niya ako. At tinuro ko naman ang bahagi na kung saan ko nakita ang ulo na iyon. Pero wala na ito. Si nanay at tatay naman ay dali-daling pumasok sa loob ng aming kwarto. At hindi naman nagtagal ay nakahinga na ako ng maluwag at parang bumalik na sa normal ang aking nararamdaman. Anong nangyari sa iyo? Anong problema? Tanong agad ni tatay. Meron pa akong nakita dyan sa bahagi na yan. Parang matandang babae. Bulalas ko naman at si tatay ay hindi nagdalawang isip na lumabas ng bahay para siguraduhin kung meron nga nakapasok sa amin. Inisip pa nga nila ng aking ina na baka tao lang talaga ito na merong hangaring masama sa amin. Lalo pat pareho kaming babae ni ate. At isa pa, alam nila na hindi ako nakakakita ng mga nilalang katulad ni ate. Wala akong kakayahan na ganon. Nakakaramdam lang. Makalipas ng ilang minuto ay bumalik din naman si tatay sa loob ng aming bahay at nagsabi na wala naman daw siyang nakitang kakaiba sa labas. Talagang nakapagtataka at sabi ko, sigurado akong tao ang aking nakita. At isa pa, matandang babae po iyon, hindi lalaki. Kaya naman malabo na pupunta ito sa bahay namin ng walang dahilan. At nung nakita ko po siya, ay una siyang nakatingin kay ate. Tapos makalipas ang ilang segundo, tumingin din po ito sa akin. Nanlalaki talaga ang mga mata. Tapos ang kanyang muka ay parang basang-basa ng langis kasi kumikinang. Umaabot pa kasi sa bahagi na kung saan siya naroroon ang liwanag na nanggagaling sa aming gasera. Maliban dito ay maliwanag ang buwan.
Kaya naman nakikita ko ang kanyang buhok na buwagag. Habang nag-uusap kami sa pagkainan, napansin namin na si ate hindi mapakali. Patingin-tingin sa paligid na para bang may hinahanap. At parang may nadidinig po ito na hindi namin nadidinig. Iya, ayos ka lang ba? Anong problema? Tanong ni nanay sabay lapit kay ate. At nakita rin namin na ang kanyang pamumutla ay mas malalaki sa kanina. Tapos ang kanyang mga bibigay para bang nagiging kulay violet. At ganun din ang kanyang mga daliri sa kamay. Nang dahil naman dito ay talagang nabahala kaming lahat. Ate, ayos ka lang ba? Tanong ko pa sa kanya. Pero hindi ito sumasagot sa amin. Para bang may pinapakinggan ito. Hanggang sa sumigaw siya ng napakalakas at sabi niya, "Hindi ako sasama sa iyo. Layuan mo na ako." At dito na kami nagtaka. Sino? Sinong gustong kumuha sa iyo? Tanong naman ni tatay sa kanya. Yung lola ni ano? Sabay banggit ng isang pangalan at nalaman namin na kaklase niya ito. Pagkatapos naman niyang banggitin ng mga salitang ito, ay isang kalabog naman ang narinig namin sa bubong ng bahay at nagsimulang umalingasaw ang isang malansang amoy. Parang may amoy din ng asopre. Masakit sa ilong at nakakasuka kasi parang naghahalo ang dalawang amoy nito. Alam namin na sa mga sandaling ito ay meron talagang nilalang sa bubong namin. Kung sino ka man, lumayas ka na dito. Pasigaw na sabi naman ni tatay. At si ate ay bigla namang nangisay kaya naman kaming lahat ay talagang nagpanik sa mga sandaling ito. Hanggang sa tumirik na nga ang kanyang mga mata at nararamdaman ko na napakainit ng kanyang katawan. Para bang nagkaroon ito ng kumbulsyon. Nang dahil naman dito ay hindi namin alam ang aming gagawin. Pero nararamdaman namin na merong nagiging sanhi kung bakit nagkakaganito ang aking ate. Makalipas ang ilang sandali, ay nakita namin na si tatay dali-daling lumabas ng bahay na hawak ang isang itak. Kanyang pinagtatagang haligin ng aming bahay at dingding. Inahamon naman niyang nilalang na nasa bubong. At nang makalabas ito, sumigaw siya ng sumigaw. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng mabigat na lundag sa kabilang bahagi ng bahay at mga yapak na para bang may tumakbo papalayo. Si tatay narinig din namin na tumakbo papunta sa bahagi na yon. Subalit wala siyang naabutan. Hindi naman nagtagal ay unti-unting kumalma si ate at sabi ni tatay ay baka nang dahil nga sa lumundag sa bubong namin ay nangisay siya. Inisip naman namin na baka gusto itong kunin at malalaman lang namin ang buong katotohanan kapag kumalma na ito at bumalik sa dating niyang sigla. Hinayaan na lang namin siya makatulog at kami naman ay nakiramdam at nagbantay. At habang tulog si ate, kami nag-uusap-usap. Mukhang kailangan na siguro nating lumapit sa isang magaling na albularyo. Sabi naman ng aking ina. Tama. Sa tingin ko kasi, yung unang tumingin sa kanya ay hindi ganon kagaling. At isa pa, medyo bata pa yon. Siguro nasa 40 pa lamang. Sabi naman ni tatay. Bukas po, sa pagsikat ng araw, magtatanong-tanong tayo kung saan makakahanap ng magaling na albularyo. Sabi ko naman, patagad naman silang sumang-ayon sa aking suwestyon. Yun nga, sa pagsikat ng araw, nang magising si ate, ay kinamusta namin ito at sabi niya, maayos naman daw ang kanyang pakiramdam. Pero nagkaroon siya ng isang panaginip na parang totoo. At ayon sa kanya, nakahiga daw ito sa gitna ng gubat habang kinakausap siya ng isang babaeng maganda, maputi, patangos ang ilo at merong mahabang buhok habang hinahaplos ang kanyang noo. Nagsasabi daw ang babae na ito na huwag mabahala o mag-alala si ate nang dahil ginagabayan siya nito. Kinuwento pa ni ate na kahapon ay pumunta pala ito sa bahay ng kanyang kaklase sa kabilang bayan nang dahil wala daw silang klase. Sinulit na lamang nilang oras. Tumambay lang naman daw sila doon. Pero nang dahil nga may kakayahan si ate,
Nalaman niyang lihim ng pinakamatanda sa purok na iyon. Kamag-anak din ng kaklase niyang ito. Hindi naman niya sinabi sa amin kung ano ang nakita niya sa matandang iyon. Pero nakita niya itong nakatuwad sa loob ng kwarto habang naglalaway ito at nanlalaki ang mga mata. Tapos napakabigat daw ng kanyang nararamdaman sa tuwing nasa paligid ng matanda. Sumasama rin daw ang kanyang pakiramdam sa purok na iyon. Kaya pala nung umuwi ito nung hapon na iyon ay masama ang kanyang pakiramdam at namumutla na ito. Tinulungan naman kami ng isang magaling na albularyo. Meron siyang ginawa kay ate at magmula noon, hindi na siya masyadong nakakakita ng mga bagay na may kaugnayan sa kababalagan. Binigyan din po ito ng pangontra at naging tahimik na rin ang lahat pagkatapos nito. May mga pagkakataon pa rin naman na nakakaramdam at nakakakita si ate, pero hindi na po ito tulad ng dati. Kaya naman dito ko na siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa binigay niyong oras. Hanggang sa muli po. Araw-araw po kami nakikinig dito ng mga anak ko. Maraming salamat sa pagkakataon. More power sa inyong channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Itong karanasang ito ay nangyari po sa baryo namin sa Antique, way back 1995. Noong time na ito ay nakikitira ako sa bahay ng aking ate nang dahil nakadestino ako malapit sa kanilang bayan. Isa po akong CQ noong time na ito at para makatipid ay pinatira niya ako sa kanilang bahay. Buntis po siya noong mga panahong ito at kakalipat lang din naman sila doon ng kanyang asawa. Lumaki po talaga kami ni ate sa Aklan, pero ang kanyang asawa ay taga doon talaga sa bayan na yon. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kuya Rogelio. Babait po ito at masipag. Hindi na ako magtataka kung bakit siya pinakasalan ni ate. Sa unang linggo ko doon ay wala naman po akong naranasang anumang kababalagan. Maganda naman ang takbo ng lahat at mahimbing naman ang aking pagtulog. Pero habang lumilipas sa mga araw ay napapansin ko naman na si ate ay parang unti-unting pumapayat. Dapat sana tataba ito kasi nga buntis siya. At nasa lahi namin na talagang tumataba ang aming mga kamag-anakan na babae kapag buntis. Hanggang sa isang umaga, habang kami kumakain ng almusal, ay tinanong ko ito kung meron ba siyang sakit o ano man dyan. At sabi niya wala. Ano ka ba? Wala akong sakit. Hindi naman tayo sakitin. At isa pa, malakas akong kumain. Tignan mo itong pinggan ko. Sagot niya. At totoo naman po ito. Malakas pong kumain si ate nung time na to. Palagi itong nakakadalawang pinggan. Kahit nga po si Kuya Rogelio ay nagtataka na rin. Sabi naman ng ilang matatanda doon sa kanilang baryo, meron talagang buntis na pumapayat, kaya huwag kaming mabahala. Pinaliwala nga namin ang ganitong bagay at ang pinapasalamat naman ni Kuya Rogelio ay hindi nawawalan ng ganang kumain si ate. Ayos na sa kanyang ganitong sitwasyon. Ang importante, walang sakit si ate. Kadalasan naman po, siyang naiiwan sa bahay kasi merong trabaho si Kuya at ako naman. Ganun din. At hapon na kami kung umuwi sa bahay. Ako yung nakatoka sa ulam namin sa hapunan. Nakakahiya naman na nakikitira lamang ako, pero wala pa akong ambag. Hanggang sa isang hapon, pagkatapos ng aking trabaho, ay agad pa akong umuwi. At pagkarating ko sa bahay nila ate, ay nakita ko na pinipilaan itong bagong tindahan. Kaya naman tumungo ako doon para bumili ng nilaga. Sa haba naman ng pila ay naabutan ako ng dilim at bandang 6:30 ay naglakad na ako pauwi sa bahay nila ate. Tahimik ang gabing ito, tipikal, at ang tanging madidinig mo sa paligid ay ang mga tunog ng kuligling. Wala pang gaanong namamasada nung time na to, kaya walang ibang ingay maliban sa mga insekto at mga ibon.
Pagkarating ko naman sa bahay nila ate, ay napansin ko na nasa labas ito. Nakaupo sa isang tumba-tumba habang may hawak-hawak na abaniko. Ate, anong ginagawa mo dito sa labas? Pumasok ka na. Gabi na. Sabi ko sa kanya. Ay, salamat. Hindi pa nakakarating si Rogelio. Baka meron pa siyang pinuntahan o baka niyaya itong mag-inuman. Sagot naman niya. Hayaan mo na yon. Nandito naman ako. Minsan, kailangan din naman nating mag-relax. Lalo pa pagpagod tayo sa trabaho. Sagot ko naman sa kanya. At ayon pa sa kanya, minsan lang namang uminom ng alak si Kuya Rogelio. Kaya hinahayaan na lamang niya ito. Gutom na ako. Kain na tayo. Sabi ni ate. At agad naman po akong kumuha ng kanin at isinalin ng ulam sa mangko. Hindi nga nagtagal ay kumain kaming dalawa. Wala pa po silang kuryente nung time na to. Kaya gasera at lampara lamang ang ginagamit naming ilaw tuwing gabi. Pero kahit ganito, malamig po doon kina ate kasi nasa bulubunduking parte sila ng Antique. Napapaligiran ng mga puno ang kanilang bahay. Kaya malamig ang simoy ng hangin kahit na tanghaling tapat. Sa kalagitnaan naman ng aming pagkain ay napansin ko na hindi siya mapakali. May mga pagkakataon na kumunot ang kanyang noo at huminga ito ng malalim. Para bang meron siyang dinaramdam. Ate, ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Nakakaramdam ako ng konting pananakit sa tiyan. Pero mawawala din naman ito mamaya. Sagot naman niya. Kailan pa yung nagsimula? Palagi ba yung sumasakit? Tanong ko naman sa kanya. Nagsimula to nung magtatatlong buwang buntis na ako. Sagot naman niya at tumango na lamang ako. Kasi wala rin akong alam sa pagbubuntis. Wala pa kasi akong asawa nung time na to. Hindi pa man kami nakakatapos sa pagkain, ay nakarinig kami ng isang kakaibang tunog. Parang gawa ng isang inahing manok. Yung manok na nangingitlog. Subalit sa pagkakaalam ni ate, ay wala pong nag-aalagang manok sa kanyang mga kapitbahay. Ate, nadidinig mo rin ba? Tanong ko sa kanya at pinakinggan naman niya ng mabuting paligid. At nung marinig niya ito, ay agad siya nagtaka kasi nga walang nag-aalagang manok sa kanyang mga kapitbahay. Oo nga no, saan yan nanggagaling? Tanong pa niya. Parang sa likod ng bahay, napakahina. Sagot ko naman. Hanggang sa nagsabi ito na tignan daw namin at magdala daw ako ng lampara. Kaya naman tumungo kami sa kusina kasi mula doon ay matatanaw ang likod ng bahay. Kakauyan na rin pong bahagi na yun. Pagkarating pa lang namin sa kusina ay huminto sa pagtunog ang akala naming inahing manok. Oh, ba't huminto? Parang alam ata na nandito tayo ah. Pabirong sabi ni ate at ngumiti naman ako. Hanggang sa kinuha ko nang ang isang lampara at saka tumungo ako sa likod ng bahay. Aking pinunta ng mga bahagi na sakop ng lupain nila ate. Pero wala naman ako nakitang kakaiba o anumang hayop. Kaya bumalik na lamang ako sa loob ng kusina para magugas ng pinggan. Nang makapasok na ako ay nagtanong pa si ate kung ano daw ang aking nakita. Pero sabi ko sa kanya wala at bumalik nito sa loob ng sala para magpahinga. Tumango naman ito at nagugas nga ako ng pinggan. Sa mga sandali po na ito ay patingin-tingin ako sa labas kasi may mga siwang sa tapat ng lababo na kung saan ako naghuhugas ng pinggan. At walang ano-ano ay umihipang napakalamig na hangin. Talagang dumampi sa aking mukha tapos nakaamoy ako ng mabaho na may halong asupre. Hindi ko maintindihan ang amoy na ito kaya naman binilisan kong paghugas ng pinggan. Pagkatapos ko namang gawin to ay agad akong tumungo sa may sala na kung saan naroroon si ate.
at narinig ko siyang bumabahing. Naamoy mo rin ba, ate? Tanong ko sa kanya at tumango po ito. Ang sakit sa ilong ha. Saan kaya nanggagaling? Tanong naman niya at sabi ko hindi ko alam. Nararamdaman ko na rin sa mga sandaling ito na meron talagang kakaibang nangyayari sa paligid ng bakuran. Alam kong merong mali, kaya naman sinabihan ko siya na magsindi ng insenso na binigay daw sa kanya ng kanilang kapitbahay na merong paniniwala sa mga kwentong kababalagan. Panangga din daw ito at pantaboy sa mga aswang. Sinindihan ko nga mga insenso at nang kumalat ang uso ay dito na gumaan ang pakiramdam namin. Napasabi talaga ako na gumaan kasi kanina lang ay mabigat po ang nararamdaman namin. Para bang merong presensya na hindi maganda. Talagang nakakahilakbot at hindi ko may paliwanag na maayos. Kapag ganito naman sabi ng matatanda, ay meron talagang presensya na hindi pangkaraniwan. Bandang alas 7:30 ay dumating naman si Kuya Rogelio. Hindi po siya lasing, nakainom lang. Agad naman itong kumain at sinamahan naman siya namin ni ate at kinausap patungkol sa mga naging karanasan namin kanina. Naamoy din kasi niyang insensong sinindihan ko. Subukan lang niya, kahit magpatayan pa kaming dalawa. Biglang sabi ni Kuya, nandito naman ako, kaya huwag kang mabahala. Gagawin namin ang lahat. Sagot ko naman at tumango naman si ate. Bandang alas 8 ng gabi ay pumasok ng mag-asawa. Ikinabit ko naman ang kulambo at hinanda ang aking higaan sa may sala. Iisa lang po kasi ang kwarto nila ate nung time na to. At matapos kong gawin ang lahat ng ito, ay nagpahinga na ako at nagpantok. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay dinalaw ako ng antok at hindi ko naman namalayan na nakatulog na ako. Mahimbing naman po ang tulog ko nang dahil pagod rin ako sa kakatayo buong araw. Kaya nga nasabi ko kanina, isa po akong sikyo nung time na to. Alerto din po ako. Kaunting kalabog o ingay, ay agad po ako nagigising. Pero nakakabalik din naman agad sa pagtulog. Pagpatak naman ng alas 2 ng madaling araw, ay dito na po ako nagising ng walang dahilan. Hindi ko alam kung bakit hindi na ako makabalik sa pagtulog. Sinasabi rin ng aking utak na maging handa kasi parang may umaaligid sa mga sandaling ito. Bumangon ako hanggang sa unti-unti kong napagtanto na meron pong tumutunog sa likod ng bahay. Ganun pa rin, parang tunog ng inahing manok. Napakahina, pero nang dahil tahimik ang paligid na nadidinig ko siya. Hanggang sa bumangon na nga ako kasi hindi po ako mapakali. At maliban dito, naamoy ko ulit ang mabahong amoy na parang may halong asupre na naamoy ko kaninang hapon nung naghuhugas ako ng pinggan. Nagtataka talaga ako at gusto kong malaman kung anong klaseng hayop ang gumagawa ng tunog. Basta parang tunog po ito ng inahing manok sa unang dinig. Bago pa man ako makalabas ng kulambo, ay huminto naman siya sa pagtunog. Pero sabi ko, maglalakad pa rin ako patungo sa kusina kasi gusto kong malaman kung manok nga ba ito. At nang makarating ako doon, ay narinig ko na para bang may kumakaluskos sa dingding ng kwarto nila ate. Ito yung dingding na kung saan naroroon ang kanilang bintana. At kung lalabas ako, talagang makikita ko kung ano o sino ang kumakaluskos doon. Kumuha muna ako ng ita at tinawakan ko ito na mahigpit. Saka dahan-dahan pa akong lumabas ng kusina. Nung makikita ko naman ang gilid ng bahay na kung saan nanggagaling ang kaluskos, ay nagdasal muna ako na sana hayop lamang ito. At nung nakita ko na nga, dito naman nanindig ang aking mga balahibo at hindi ako makagalaw ng ilang segundo nang dahil sa akin nakita. Nakita ko po itong isang tao na nakatubad sa tapat ng bintana nila ate. Nakatapat po ito mismo sa bintana at siya nga po ang kumakaluskos. Medyo mahabang kanya mga kuko at mahaba rin ang kanya mga buhok. At nang makita niya ako, ay tumayo po siya ng matuwid at saka tumakbo patungo sa tapat ng bahay. Sinundan ko ito
tumakbo ako ng mabilis nang sa ganon ay maabutan ko siya. Pero nang marating ko ang tapat ng bahay ay hindi ko na siya makita. Ang mabahong amoy naman na naamoy ko kanina ay ang siyang naiwan sa mga sandaling ito at alam ko na sa kanya talaga nanggagaling ang amoy na ito. Dali-dali akong pumasok sa bahay at agad ko namang ginising si ate at kuya Rogelio. At nang magising ang mga ito ay labis naman ang kanilang pagtataka. Dito ko na sinabi kung ano ang aking nasaksihan. Hindi naman makapaniwala si kuya Rogelio kaya naman agad siyang lumabas ng bahay at inikot ang buong bakuran. Subalit wala naman siya makitang kakaiba o anumang hayop. Hindi naman makapaniwala si ate. Nadidinig rin daw niyang kaluskos pero nagkikibit balikat lamang ito. At inisip niya na baka isang daga lamang ang gumagawa. Normal naman daw doon ang mga daga kaya hindi siya nag-isip ng anumang bagay na merong kaugnayan sa kababalagan. Hanggang sa nagbigay ako ng suwestyon na sindihan ng mga natitirang insenso nang sa ganun ay hindi na bumalik ang tao na nakita ko sa tapat ng kanilang bintana. Sabi naman ni Kuya Rogelio, sigurado siyang aswang ito kasi wala namang normal na tao ang gagawa nun sa madaling araw. Tapos sa bahay pa ng iba na may buntis na nakatira. Meron din kasi itong mga narinig na kwento patungkol sa mga aswang noon doon mismo sa kanilang bayan. Kaya meron siyang ideya pagdating sa mga ganitong bagay. Nanatili naman kaming gising hanggang umaga at pilit ko namang inaalala ang mukha ng matanda. At ang sabi naman sa akin ng matandang kapitbahay nila ate, baka may ginawang orasyon ng aswang na yon para hindi ko siya maalala. At ito rin ang suspecha namin. Nagkaharap kami, pero bakit hindi ko siya maalala? Patapos ang pangyayaring ito, ay hindi na rin kami nakaramdam ulit ng kababalagan sa bahay nila ate. Kasi nung araw na ito, ay tumungo talaga kami sa albularyo para humingi ng tulong. Maliban dito, ay naging alerto kami tuwing gabi ni Kuya Rogelio at yung mga kanilang kapitbahay ay nakikiramdam din. Pero mabuti naman at matapos ang karanasan namin ito, ay hindi na ulit kaming pinaramdaman hanggang sa mga anak si ate. Dito ko na siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa binigay niyong oras. Hanggang sa muli po, mag-iingat kayo palagi. More power. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari po sa lugar namin sa Masbate, way back 1991. Tawagin niyo po ako sa pangalang Anya. Isa ako sa mga masugid na taga-subaybay dito. May mga karanasan po ako na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Nung time na to, ako ay nasa 15 anyos pa lamang, nagdadalaga, at yung tatay namin ay merong malubhang sakit. Mahirap lang po kami noon. Yung tipong makakain lang sa isang araw ay ayos na sa amin. Pero nang dahil naman sa aming pagsisikap, ay nagkaroon kami ng magandang buhay ngayon. Lahat po kami ng mga kapatid ko ay meron ng mga propesyon. Ayaw ko na po sanang ibahagi ang karanasang ito kasi bumabalik sa aking isipan ang hirap na pinagdaanan namin. Pero nang dahil nakahiligan ko makinig sa mga kababalagan, ay gusto ko ring ibahagi ang karanasan namin. Yung nanay namin nung time na to ay isa lamang labandera. May mga nagpapalabas sa kanya sa aming bayan. Yung ate at kuya ko ay nasa kolehiyo at si tatay naman, gaya nga ng sabi ko, ay meron po siyang malubhang sakit. Halos araw-araw noon ay naglalakad lamang kami papuntang eskwelahan. Wala pong baon na anumang pagkain o pera maliban sa diskarte. At ang ginagawa ko naman ay nakikipagkaibigan ako sa mga klase kong may kaya sa buhay. Pinapatawa kong mga ito palagi. Tapos sa pagpunta na kantin ay nagpaparinig ako na gutom na ako. Pero nasa pabirong paraan. Epektibo naman ang ganitong diskarte kasi halos araw-araw nililibre ako ng aking mga kaklase. Halimbawa, ngayon si Berting
bukas si Onyo, at sa susunod na araw, si Armando. Yung ate at kuya ko naman ay meron ding sariling diskarte kung paano sila makakain. Sa katunayan po, tuwing aalis kami ng bahay, ay umiyak talaga si tatay. Kasi dapat sana, nagtatrabaho daw ito para sa amin. Pero hindi na kaya ng kanyang katawan. Nakahiga lamang ito buong araw. Wala naman kami magagawa kasi gusto rin niyang tapusin ang aming pag-aaral. Kahit po na talagang kapos kami. Yung mga kinikita naman ni nanay ay sapat na sa pang-araw-araw namin at sa kanyang mga gamot. Minsan naman, wala talagang nagpapalabas sa kanya. Kaya si kuya ay dumidiskarte sa aming bayan. Minsan nagbebenta ito ng mga tubig at pagkain pagkatapos ng kanyang klase. At pagka-uwi niya, ay meron na siyang dalang mga pagkain. At may mga hapon din na dumidiskarte ako sa isang tindahan. At kahit babae pa ako, kaya ko magbuhat ng isang sakong bigas. Minsan, ako rin ang nagbabantay ng tindahan na yon. Lalo na kapag merong pinunta ng may-ari. Malaki po ang kanyang tiwala sa akin. Kakilala din naman niya si nanay at tatay. At alam niyang mababait ang aming mga magulang. Kaya naman ang mga tao sa aming bayan ay meron talagang tiwala sa amin ng aking mga kapatid. Salamat sa tatay namin kasi meron po siyang magandang reputasyon nung masigla pa ito. Mabait kasi itong tao. Hanggang sa isang madaling araw ay nagising kaming lahat nang dahil sa alulong ng mga aso. Ang pangit pakinggan, para bang sa pelikula. Narinig namin si tatay na para bang namimilipin. Kaya naman kami ni kuya ay tumungo sa kanilang kwarto at nakita namin na nandoon na pala si ate. Tay, ano pong problema? Saan pong masakit? Tanong ni kuya sa kanya. Walang masakit. Pero ang sama ng pakaramdam ko. Hindi ko maintindihan. Sagot naman ng aming tatay. Hindi naman po ito ang unang pagkakataon na nagsabi siya ng ganito. Kaya naman para sa amin, mawawala din naman ang kanyang nararamdaman. Subalit na hindi nga lang mawala sa isip namin ay ang pagkabahala. Kasi kakaiba yung alulong ng mga aso. Para bang meron silang nakikitang hindi maganda sa mga sandaling ito. Parang merong umaaligin at hindi tama. Kaya naman nagsabi si nanay na silipin namin ang labas. Sinilip nga naming tatlo at wala naman kami nakitang kakaiba o ano man dyan. Hanggang sa sinabihan ako ni kuya na silipin kong bintana sa may kusina kasi meron doon siyang narinig ng mga yapak bago kami pumasok sa kwarto ni nanay at tatay. Hindi naman ako nagdalawang isip na tumungo doon kasi hindi rin ako nag-isip ng anumang bagay na may kaugnayan sa kababalagan. Kaya hindi po ako takot sa mga sandaling ito. Ang unang inisip ko ay meron po talagang tao na umaaligid sa labas. At baka nakita siya ng mga aso kaya sila umalulong at tumatahol. Pagkarating ko nga sa kusina ay binuksan ko ng kaunting bintana at nang makasilip na ako ay parang hihiwalay ang aking kaluluwa sa aking katawan sapagkat yung nakita ko ay hindi talaga normal. Isang matandang babae na merong buhaghag na buhok at tumama talaga sa kanyang mukha ang ilaw ng gasera na hawak-hawak ko. Hindi ko alam kung ano ang unang gagawin ko kasi alam kong hindi talaga siya normal. Pumasok agad sa isip ko na isa na po siyang aswang. Sa mga sandaling ito ay parang inoorasyonan niya ako kasi parang nawala pa ako sa katinuan. Nakatayo lamang ako sa tapat ng bintana, nakatitig sa kanya at hindi ko na malayan na yung gaserang hawak ko ay nabitawan ko na pala. Tapos yung takip ay talagang natanggal. Yung gas naman ay naaamoy ko. Hanggang sa napansin ko na yung apoy ay nagkalat na sa dingding namin, nagawa lamang sa pawid. At narinig ko na si kuya ay nagsabi ng, "Bakit parang nangangamoy gas?" At saka lumabas po ito ng kwarto. Dito na niya ako nakita sa tapat ng bintana, nakatayo, at parang wala sa aking katinuan. At pagkatingin ko ulit sa labas,
ay wala na pong matandang nakita ko. Habang inaapulan niyang apoy ay nadidinig ko siyang sumisigaw, pero parang hindi ko siya pinapansin. Talagang nawala ako sa aking sarili. Nakapagtataka at kakaibang karanasang ito. Hanggang sa lumabas si ate at sinampal niya ako at sabi niya, "Uy, Anya, Anya!" Hanggang sa bumalik na nga ang aking ulirat. At dito pa lang po ako nagpanik ng sobra. Nataranta ako at hindi makahinga ng maayos. Naapula naman ni kuya ang apoy at pinagalitan naman ako ni nanay kasi kung nagkataon, sunog talaga yung bahay namin. Dagdagan pa na mahirap lamang kami. Tapos mawawalan pa kami ng tirahan. Hindi rin po pala sa amin ang lupain na kinatitirikan ng bahay namin noon. Agad naman akong pumasok sa kwarto ni nanay at tatay at saka tumabi kay tatay kasi nanginginig po ako. Hindi ako mapakali at ilang minuto pang lumipas bago ako nakapagsalita. "Anya, uy Anya, anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba?" Tanong ni kuya. Huminga naman ako ng malalim at sinabing tungkol sa aking nakita. Hindi naman sila makapaniwala at si kuya ay lumabas ng bahay habang hawak-hawak ng isang itak. Inikot talaga niyang buong bakuran at sa mga sandaling ito ay umaalulong pa rin ng mga aso. Ikutin mo ng 7 beses ang bahay at pag makasalubong mo siya, sumigaw ka at dudumugin ko ang hayop na yan. Pasigaw na sabi ni nanay. Ganito rin kasing narinig niya sa kanyang lola. Kapag merong umaaligid na hindi makita, ganito ang gawin. Subalit na kailang ikot na si kuya, ay wala naman siyang nakasalubong. Kaya naman pinapasok na lamang ito ni nanay. At dito na rin unti-unting naging kalmado ang mga aso. Habang lumilipas sa mga oras ay napansin namin na si tatay ay parang nangihina. Para bang hindi na siya magtatagal. Kaya kahit na wala pang nangyayari sa kanya, ay umiiyak na kami. Kasi nga, nararamdaman talaga namin na malapit na po itong mamatay. Kung magsalita ito ay napakahina. Tapos puro hangin yung lumalabas sa kanyang bunganga. Hindi na rin po maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Bandang 3:00 ng madaling araw ay umalulong ulit ang mga aso ng aming mga kabaryo. Pati yung mga alagang pusa ng aming ina ay hindi mapakali. Nakikita namin silang nakatitig sa may bubong at parang umaangil din pong mga ito. Pero ang cute tignan. Para bang meron silang nakikitang hindi maganda. "Shh! Dito kayo! Dito!" sabi ni nanay sa mga ito. Pero hindi po sila nakikinig. Nakatingin lamang sila sa may bubong na para bang meron silang hinihintay. At makalipas ang ilang sandali, nakarinig kami ng kaluskos sa bubong namin. At ang dahil gawa lamang sa pawid, ay dinig na dinig namin. Para bang hinuhukay niya nang sa ganon ay makagawa ng butas. At nakasentro talaga ito sa kama na kung saan nakahiga si tatay. Si kuya naman ay hindi nag-alinlangan. Umakyat po ito sa kama at kanyang pinagtutusok ng itak ang bahagi na kung saan may kumakaluskos. At sa maniwala kayo o hindi, narinig namin ang ungol ng isang hayop na para bang aso kung papakinggan. "Sige, magtiis ka. Yan ang bagay sa iyo." Pasigaw na sabi ni kuya at agad po siyang bumaba ng kama. At nung tignan namin ang itak na hawak niya, ay meron kami nakitang dugo na dumadaloy. Kaya ang ibig sabihin ay meron talaga siyang natamaan sa bubong. Hanggang sa nakarinig kami ng mga yapak na papunta sa likod ng aming bahay. Talagang umalog ang bubong namin na parang may taong tumatakbo. Kaya si kuya at nani naman ay walang tigil sa pagpaparinig kasi nga ito ang unang pagkakataon na nakaranas kami ng ganitong karanasan. Hanggang si kuya ay hindi nakapagpigil. Tumakbo ito papunta sa likod ng bahay habang hawak-hawak ang itak na kanyang tinusok sa bubong. At pagkarating niya sa likod ng bahay ay nag-amok po ito.
Hinahamon naman niyang nagpaparamdam sa amin. Pero wala po siyang nakita doon sa likod ng bahay. Kaya naman bumalik na lamang ito sa kwarto at nagsabi na wala siyang nakita. Pero nakarinig siya ng mga yapak papalayo. Bandang 4:00 ng madaling araw, si tatay ay pumanaw. Iyak kami ng iyak sa mga sandaling ito at si nanay ay talagang humahagulgol. At ang sinabi niya na natatandaan ko, kung may pera lang sana tayo, naipagamot na yung tatay niyo. Ito yung mga katagang tumatak sa amin ng aking mga kapatid. At ito yung dahilan kung bakit meron na kaming marayang buhay ngayon. Lahat kami ay merong mga propesyon. Si ate at kuya ay mga doktor at ako naman ay isang nurse. Pareho po silang nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero ako nandito pa rin sa Pinas. Masakit nun para sa amin ang pagkawala ni tatay. Pero isa ito sa mga dahilan kung bakit kami nagtiis at nagpursige na maabot yung plano namin sa buhay. Minsan, kailangan din ng isang dahilan para makamit mo ang isang bagay. Sa unang gabi ng lamay ni tatay ay hindi naman po kami pinaramdaman. Pero isang gabi bago siya ilibing, ay dito na kami binulabo. Meron po talagang pumunta sa amin. Isang matandang babae na merong mga marka ng sugat sa kanyang mukha. Tumingin lang po ito sa kabaong ni tatay at saka umalis. Labis naman ang aming pagtataka kung sino iyon. Kasi hindi talaga namin yun kilala. Kahit yung mga nakikiramay ay tinanong namin kung sinong matandang iyon at wala rin silang ideya. Bandang 11:00 ng gabi ay dito na ulit umalulong ang mga aso ng mga kabaryo namin. Lahat ng mga nakikiramay ay talagang kinilabutan sapagkat kakaibang mga sandaling ito. Nung una ay nagkibit balikat lamang kami kasi kampante kami na marami kami sa bakuran at hindi niya kayang pumasok. Subalit makalipas ang mahigit kalahating oras ay tumigil sa pag-alulong ang mga aso at saka dito na po nagsimulang tumunog ang tiktik. Sabi nga ng matandang makikiramay, dapat daw gumawa kami ng aksyon at maging alerto kami kasi kung hindi, maaaring kunin ng bangkay ni tatay. Kaya naman naging alerto kaming lahat at yung iba sa mga nakikiramay, ganoon din. Nagbantay din ng mga ito. Kusa lang namang huminto sa pagtunog ng tiktik pero pagpatak ng hating gabi ay nakarinig kami ng malakas na pagaspas na nagmumula sa isang puno na nasa likod lang naman ng bahay namin. Para bang isang ibong malaki na lumipad papalayo at halos lahat po ng nakikiramay ay talagang tumayo para tignan ang puno na ito. Yung iba naman ay tumakbo pa para makalapit sa puno at tignan kung anong klaseng ibon ito. Pero nakita namin na yung lumipad mula doon ay medyo malayo na at malaki po ito. Ang kanyang mga pakpakay kagaya sa mga paniki. Malayo po ito pero kung malapit sabi ng matatanda, sigurado silang malaki ito. Sa maniwala kayo hindi, sumikat lang ang araw ay hindi umuwi ang mga nakikiramay. Gusto kasi nilang tulungan kami sa pagbantay kay tatay. Kaya naman nagpapasalamat din kami. Nailibing naman po si tatay ng matiwasay. Wala na rin kaming naranasang anumang kababalagan pagkatapos nito. At sa pagtsatsaga ng aming nanay, ay pare-pareho kaming gumraduate ng aking mga kapatid at nagkaroon ng magandang buhay. Masasabi ko na kung merong tiyaga, may lechon. Nakakasawa ng nilaga. Maraming salamat sa inyo. More power.